Good morning guys, at tayo ngayon ay maglalakad at dahil sa mga itong ano na to kasi nung kahapon December 24 marami kaming kinain kaya bawi-bawi tayo ngayon guys. Bawi-bawi tayo ngayon kasi ang dami nating kinain kahapon December 24 kasi nga naman siyempre 24 magse-celebrate ng Pasko dito sa Austria, sa Europe. At ngayon naman ay maglalakad tayo para makabawi sa ating kinain. So tara guys, samahan niyo ako. O nga pala, balikan natin. Kasi yung aking cellphone, wala tayong camera, sabay ganun. Wala tayong cameraman kaya, ay naku po. Ayun, masaya lang guys, kasi para naman, maano yung ating, ang ating muscle sa ating katawan para naman magising. So yun guys, I am showing you the field of this place. So, as you can see, yung mga nakapanood ng aking mga video is, yung lugar na ito is about 300 kilometers from Vienna City. So, ngayon ito nakikita natin ang ating suot. Itong aking tungkod. So, ayan. Kasi nga, siyempre, sobrang malamig. So, meron pa akong dobling leggings, thermo leggings. Tapos, meron pa akong, tawag? Pants para mas siguradong mainit. So ayun, kagaya nga ng sinasabi ko guys, salamat na lang sa Diyos at meron tayong nauso na yung vlog. Kasi nga siyempre magmula nung nauso yung vlog, lalo na dito sa amin sa abroad, sa Europe at sa iba pang mga sulok dyan sa kabilang mundo, is nakakatulong sa amin yung vlogging. Kasi kahit papano kapag ganito na wala kaming pasok sa trabaho, meron kaming kausap. Mga bata kasi hindi naman sumama sa akin dahil natulog yung iba ng mahaba, yung isa naman ayaw maglakad. So hindi ko na lang pinilit. Sabi ko ako na lang mag-isang maglakad. So ayun guys, napakatahimik ngayon kasi nga December 25 na paisa-isa lang yung mga sasakyan. Ayan. Tas kanina meron din akong nakikitang mga naglalakad, mag-asawa. Tapos ngayon naman is ako lang munang naglalakad sa nakikita ko. Tapos nakikita ko yung iba naman may mga ginagawa sila sa garden nila. Tapos yung iba naman merong ayan, kanina ba yun oo, kaninang umaga pagbukas ko ng pintuan, merong nagbabike na lalaki, tapos yung isa naman yung hila-hila yung aso niya, ayan. So kasi ganyan talaga ang uso dito sa Europe. Kumbaga, lalabas at lalabas ka talaga. Dahil nga pag winter is, kailangan namin kumilos-kilos guys. Dahil kung hindi, is lalo kaming tataba at mas lalong mabugnutin ang ulo kapag lagi lang nasa loob ng bahay. Dahil ang aming mga bintana ay nakasara lahat. Dahil nga, siyempre, hindi naman pwedeng buksan dahil nga minus degree sa labas. So, siyempre, pag binuksan mo yung bintana, papasok ang lamig. Binubuksan namin ang bintana, pero mga 20 minutes lang kasi nga para pumasok ang fresh air every mga ganyan, mga every 2 hours. Yung iba naman every 1 hour, binubuksan nila yung kanilang bintana ng mga 10 minutes lang para may pumasok na fresh air. At para hindi maho sa loob ng bahay kasi nga syempre umaandar ang heater tapos sarado lahat. Kumbaga sa atin baliktad, sa atin aircon kaya nakasara lahat. So hindi mo pwedeng buksan ang bintana kasi sayang ang aircon at mas lalong tataas yung babayaran mo sa bills kung umaandar ang aircon tapos nakabukas ang bintana. So ganoon din dito, baliktad, heater kapag winter. So kaya nga sa mga hindi nakakaalam, ang akala talaga ng ibang mga Pilipino is ang iba hindi lahat. Akala nila, siyempre yung mga nanggaling sa abroad alam naman na nila yun, no? Maliban na lang dun sa mga mayayaman na talagang may kaya sa buhay. Siyempre kahit naman winter, hindi pa rin nila
kumbaga hindi pa rin nila maunawaan yung kagaya namin na sitwasyon na nagtatrabaho araw-araw na kagaya din sa Pilipinas na kailangan mong magtrabaho para makaraos sa mga bayaran. So yun guys, kami dito simple lang ang buhay namin. Kailangan namin magtrabaho araw-araw, kailangan namin gumising sa umaga para hindi kami malate sa trabaho. Kasi kapag paday ka late sa trabaho, ikaw ay matanggal. So kaya ganito, bawi-bawi lang kami pag wala kaming pasok. Ayan, sa bahay, matulog kami hanggang alas 7. Pero ako naman hindi ako natulog ng alas 7 dahil gising na ako ng alas 5:30 dahil ang katawan ko nasanay na sa gumising sa umaga. Tapos ngayon naman wala akong pasok. Gising naman ang katawan ko ng madaling araw. Syempre parang ano ba naman yan pag may pasok ako, hirap na hirap akong gumising. Ngayon naman nga wala akong pasok. Gising naman yung katawan kong ng automatic. Ay sus Maria, sabi ko gano'n. Ay nako, ganito talaga ang buhay. So wag na lang tayong umangal kasi nga salamat sa Diyos at tayo ay binibigyan tayo ng chance na mabuhay sa mundo. Bakit guys? Dahil ganito, sasabihin ko na lang talaga sa inyo yung totoo. Kasi noong isang araw, December 22. Oo, December 22 yun. December 22. Madaling araw, alas 5, ayan, alas 5:15. 5:15 a.m. in the morning. Umalis na ako kasi papunta na nga ako sa trabaho. At yung time na yun is nasa plus 2 degrees Celsius ang mga ganun ang temperature namin, outside temperature. Di siyempre dali-dali ako para kasi dapat talaga alas 5 gis ng umaga labas na ako sa bahay para kahit papaano meron pa akong kunting oras para sa pag-parking at saka para pag-ayos-ayos kasi nagbibihis pa kami sa trabaho nagninets pa kami, hindi kami pwedeng sa trabaho na walang hair net tawag dito sa English. Tapos may uniform kami doon, ang aming sapatos, safety shoe, kailangan namin isuot yun. So maraming siyempre tatali pa yung buhok, ganyan ka pa, magsi-CR ka pa. So yun. Ngayon guys, dahil nga sa trabaho is siyempre magbiyahe ako at salamat naman sa Diyos at nakakapag-drive ako mag-isa na hindi ako kailangang ihatid pa kasi alam mo naman yung mga puti, medyo maangal yan sila. So hindi sila sanay na lagi kang ihatid. Ay gusto nila na ikaw mismo kumbaga hindi ka independent. Kasi siyempre karamihan sa may mga Pilipino naman talaga na dependent na kailangan ihatid sundo. So hindi ganoon ang buhay guys kasi alam niyo kung bakit. Siyempre yung tao na yun na kahit ano pa yun, kamag-anak mo man yan or hindi. Kasi kapag hinahatid sundo ka, doble pagod yan sa kanila. No? Hindi lang natin nararamdaman. Hindi, siyempre, alam mo guys, ako din, sa mga anak ko, pag hinahatid ko yung mga anak ko, pagod na din ako. Kasi gusto ko, yung ihatid ko pa sila, yung gusto ko i-relax ko na lang para kinabukasan, meron din akong lakas sa trabaho. Kaso, may oras talaga na nakikita din nila na nagre-reklamo din ako at sinasabi ko talaga napapagod ako. Siyempre, ang trabaho is hindi naman yan pare-pareho. Yung iba nakaupo lang sa opisina, medyo relax sila. Kasi siyempre ako, ang trabaho ko is mabibigat yung binubuhat namin. So, kaya siyempre, talagang pagod na pagod ka pagdating mo sa trabaho. Pagdating mo sa trabaho, siyempre sa umaga pa lang, alam mo, nagigising ka, nagmamadali ka. Tapos pagdating sa trabaho, bibihis ka pa, ganyan. Tapos, siyempre, ang 9 hours to 10 hours na yun is wala ka sa bahay. So, darating ka sa bahay, 10 hours na nandoon ka, nagmamadali, tapos ganyan. Tapos, pagdating mo sa bahay, gusto mo lang mag-relax, no? So, yun, siyempre minsan dapat ang mga bata, dapat sikapin din ninyo na kumilos kayo na hindi ninyo kailangang, kumbaga hindi na ninyo kailangang lahat iasa sa yaya, iasa sa nanay, sa lula. Oo, alam nyo guys, napapagod din yan. Kaming mga magulang napapagod kami. Kaming mga lula,
mga ante, mga kapitbahay, mga friends, ganyan, mapapagod kami. Kailangan, mas maganda talaga kung nakakaya mo yung sarili mo pumasok sa trabaho na wala ka ng inaabalang mga pamilya. Maliban na lang siyempre sa mga mayayaman, dahil yung mga mayayaman is binabayaran talaga nila yung yaya nila at meron talaga silang pera na nakalaan dyan at talagang mayroon silang kaya sa buhay. So kayang binabayaran nila ang mga alalay nila. Pero yung tayo na alam naman ninyo, ang nanay ninyo or auntie ninyo or kung sino man yan ng mga ano ninyo dyan na alam na ninyo na nagtatrabaho tapos magkukommute pa, Diyos ko po, maniwala kayo, doble ang pagod ng mga yan. Kaya ang payo ko, mas maganda kung tumulong kayo sa bahay, tumulong kayo maghugas ng plato, tumulong kayo magwalis, tumulong kayo magluto. Alam nyo, kahit ano lang kayo dyan, hiwain lang ninyong sibuyas, hiwain ninyo ang kamatis, malaking tulong na yan sa amin bilang nanay. Kasi pagkatapos noon, pareho na kayong nakarelax, tapos luto na yung pagkain, lahat pare-pareho na kayong nakarelax. Ganun yun. So, pagka ganyan ang pamilya, tulong dito, tulong doon. So, yan ang mga pamilya na umuunlad at iwas sa angal pa at reklamo. Kasi nga, siyempre, lahat kayo tumutulong. Mas maganda kahit 5 years old yan, 7 years old, 9 years old. Turuan ninyo maghiwa. Turuan ninyong umalalay sa atin, sa kilos natin. Tapos, pagkatapos ng kain yun, sabay-sabay relax. Kasi lahat naman, papasok kayo sa school, papasok kami sa trabaho. So, pare-pareho yan. Lahat yan napapagod. So, yun guys, tutuloy natin ang ating kwento kasi napapalayo na, ano na yung aking kwento. So, edi nung December 22 nga, pumasok ako sa trabaho. Ngayon, meron, sa dinadaanan ko araw-araw, meron siyang daanan ng train. So, siyempre, bago ka dumaan doon tumawid doon sa daanan ng train, kagaya nito, ito, ayan. Yan. So, ganyan. Siyempre, yung daanan ng train na yan, tapos kalsada, siyempre tatawid ako dyan, mag-stop muna ako kasi may nakalagay naman stop. Kasi nga, siyempre, araw-araw dumadaan yung train doon. So, nakalagay stop. May dumaan man na train or wala, mag-stop ka talaga. Diyos ko po, maniwala kayo guys. Ito, maniwala kayo. Muntik lang na last day ko noong Friday. Talagang muntik lang talaga na ano lang. Talagang siguro maswerte lang talaga na napaaga yung alis ko ng konti. Kasi nung mag-stop na ako, hindi na umandar yung brake kasi nga ang dulas-dulas ng kalsada, napakadulas ng kalsada kaya hindi talaga umandar yung brake ng sasakyan. Talagang nagulat din ako, talagang inisip ko na, sabi ko wala na. Huling araw ko na to. Siyempre nga naman, ang daanan ng train na yun guys, na dinadaanan ko araw-araw, bago ako tumawid, nandyan na yung train. Nandyan na talaga. Halos minsan nasa 10 meters na lang ang train, tapos andyan na ako. So, siyempre kailangan ka talaga mag-stop. Hindi pwedeng hindi ka mag-stop. Kasi siyempre parating ng train. Kahit naman makapag-brake yan, hindi pa rin yan agad-agad mag-stop. Kasi nga, siyempre ang haba, ang bigat. Diyos ko, bago yan mag-stop, tatakbo pa yan ng mga 15 meters or more bago yan mag-stop, kasi kahit na mag-ano pa yan siya, mag-brake siya ng bigla. Mabuti na lang nung siyempre natural hindi madulas yung kalsada kaya hindi nag-umandar yung brake, talagang tuloy-tuloy hanggang dyan sa daanan ng train. Talagang wala, sabi kahit anong gawin ko hindi talaga. Grabe, sabi kong ganun. First time since 2014 nag-drive na ako dahan-dahan kasi nga syempre pag first time ka pa lang, hindi ka pa naman talaga magaling mag-drive. So 2014, since 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ayun. So 9 years na akong nagda-drive guys. Ngayon lang nangyari na hindi talaga umandar yung brake. Kaya napakaswerte ko na buhay pa ako. Yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, na sinasabi ko rin sa sarili ko na basta pag tayo talaga on the way, or kahit sa bahay or kahit saan ka, talagang kung katapusan mo na is katapusan mo na kahit ano pang gawin mo. So yun, siyempre lahat naman tayo natatakot tayo, ayaw nating mamatay, ayaw natin yan. Siyempre ayaw nating nakukunin pa tayo ng Diyos muna pa, kasi nga siyempre bata pa at marami tayong pangarap sa ating mga anak, sa ating mga apo, na alalayan natin sila, natulungan natin sila kapag medyo tagilid sila sa buhay, ganyan. So,
Yun guys, ang sinasabi ko na, nako, minsan, niisip ko lang talaga na, grabe no, minsan, kailangan pala nating maranasan yun, tapos paulit-ulit tayong magpapasalamat kay Lord na sa lahat ng mga biyayang binigay niya. Unang-una pa sa lahat is yung iniingatan tayo. So, yun. Salamat na lang at yun nga, nakakapag-vlog pa ako kasi nga iningatan tayo ng Diyos at salamat kay Lord na iningatan tayo. Yun guys, maraming salamat sa ating lahat at thank you sa inyong suporta. Thank you guys. Merry Christmas and God bless. Thank you all.